So, unang-una na gagawin natin, isusulat natin dito sa delivered to. Kuha natin yung resibo ng customer. Ito ang isusulat natin, pangalan niya, Dionisio Sudara. Ito po, yan. Sulat natin yan. Sudara. Yan. And then, dito sa address, ilagay nyo rin po ang address. Dito rin po manggagaling ang address ha. Kailangan tali. Itong Bangkal, San Juan, Bulalakaw. Susulat nyo yan dito. Yan. Pagka nasulat nyo yung address dyan, yung sa shipping instruction, ilagay nyo po yung defective. Ito po, defective. Yan. Yan, ilagay nyo defective. And then dito sa reference, kailangan maglagay din po kayo dyan. Yung POF number ang ilagay nyo dito. Ibig sabihin ng POF number, pick up form ang meaning noon. So pakita ko sa iyo ng itsura ng pick up form. Ito po itsura ng POF, pick up form. Mamaya susulatan din natin ito. Itong number na ito 0032, kailangan yung ilalagay yan dito. Dito yan ilalagay sa reference, sa references. So ilagay natin 0032. So yan, nalagay na natin. So next na gagawin natin, dito sa item code, ano po bang ilalagay dito? Ilalagay natin dito ang old. Dito natin ilagay yan, old. Pagka nasulat na ang old, isulat nyo rin dito yung sa particulars description, yung barcode or QR code ng battery, yung luma ha, old, kasi nakalagay dito old, yung luma. Ito po yon. Ito. Ito, yan, ito. Barcode number ito or QR code. Yan po ang ilalagay nyo dito. Yan. Ay, sorry, mali yung pagkasabi ko. Unahin muna natin pagsulat dito sa itaas yung size ng battery, bago itong barcode dito sa ibaba, yung QR code. So, nagkabaliktad lang. So, unahin natin paglagay yung 2D. Kasi po, 2D Trackmaster yung battery na luma. Ilagay natin dyan. Trackmaster. Yan, nalagay nyo yung 2D Trackmaster. Then, pagka nalagay nyo ng 2D Trackmaster, ito na po ang susunod ha. Itong barcode or QR code ng battery. Ito, susulat nyo to dito sa DR, dito sa baba. Yan. Lagyan nyo lang empty 600 9577. So ayan. Pagka nalagay na dyan, ilagay nyo rin dito sa quantity. Kung ilang piraso, syempre isa lang, 1. Lagyan nyo yung 1. Yan. So next, dito tayo sa baba, dito. Ilagay nyo na yung bagong battery na ipapalit nyo dito sa old. So isulat nyo rin dito ang new. Yan, new na yan ha. Then, siyempre, susulat nyo rin dito yung size ng battery, 2D Trackmaster. Then, dito naman sa baba yung QR code or barcode ng bagong battery na gusto nyo ipapalit dito sa lumang battery. So, punta tayo sa battery. Yan. Yan yung ilagay nyo doon kasi ito ay bagong battery. Binalik ko na yung kanyang binalik ko lang muna yung kanyang plastic cover, baka maalikabukan kasi mamaya-maya para si sir darating. Yan. Lagay natin empty 6000. So ayan, nasulat na natin. Then maglagay din po tayo dito ng quantity. Kung ilang piraso yan, siyempre isa lang, 1. Then dito sa prepared by, kailangan isusulat nyo rin yung pangalan nyo sa prepared by. Then pirmahan nyo sa itaas ng inyong pangalan. And then maglagay kayo ng date dito. Ilagay nyo ang 0807-25. So ayan. Then dito naman, yung client or customer natin na magpipill up dito, kailangan signature over printed name, buong pangalan niya, tsaka pirma sa itaas ng pangalan niya. Then maglagay din siya dito ng date. Ayan. So bago magkalimutan, baka di natin malagyan ng date, lagyan natin ng date. Same date din dito ha. Kailangan tali yan parehas. Lagyan natin 0807-25. Ayan.
And dito, may ilalagay pa tayo dito. So ano nga ba ang ilalagay natin dito? So kailangan yung isusulat yung remaining warranty period. So ibig sabihin yung natitira na lang niyang warranty. So susulat natin dito. So paano nga ba natin malalaman kung ilan na lang yung natitira niyang warranty? So dito tayo mag-base sa kanyang resibo. Dahil nabili niya ito ng April 21, 2025, so magbibilang tayo ng May, June, July, August, September, October. So October 21, 2025 ang expiration nito. Ilagay natin dito October 21, 2025. Ayan. Okay na po yan. Tapos na tayo dito sa DR or delivery receipt kung tawagin. So itabi na natin ito. Ang next naman na gagawin natin ay itong PUF or pick up form kung tawagin. So tanong, ano naman ang ilalagay natin dito? Ang ilalagay natin dito yung bagong battery na papalit natin sa ating customer. Unang-una dito sa pram at address. Ito din po ang isusulat natin yung pangalan ng client o customer na nagpapawarranty. Dionisio Sudara, yan po din ang isusulat natin. Ilagay natin yung address, yung Bangkal, San Juan, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Yan, then lalagay nyo na ng date. Huwag na huwag kalimutan ang date ha, pitcha. Lagay nyo, 08-07-25. Yan. Then dito sa articles description, ilagay nyo po yung size ng battery na ipapalit nyo. Siyempre, yung luma ay 2D, so 2D rin po ang ating ipapalit na size. So ilagay natin dito 2D. Trackmaster. Yan. And ilagay nyo rin dito yung QR code, barcode sa bagong battery na ipapalit nyo. Yan po ang ilalagay nyo. Kasi bagong battery yan. Yan ang ating ipapalit sa ating client or customer. Baka magtataka kayo ha, bakit may ganito? Ililipa rin kasi ng hangin kasi yung aking electric fan. Yan, malapit lang. So continuous tayo. Ilalagay nyo yung pinuntahan natin kanina sa battery ha. Ilagay nyo ang MT 6000 161344. Yan. Then ilagay nyo rin dito yung quantity kung ilang piraso yan. Siyempre isa lang. Yan. Dito sa baba, pick up by, ilagay nyo rin yung pangalan nyo. Buong pangalan din pirma sa itaas. And then dito naman sa receive by, yung client or customer na nagpapawarranty. Sila po ang pasulatin nyo dito. Buong pangalan niya, tsaka pirma sa itaas ng pangalan niya. So, ganoon lang po kasimple mga kamaster, mga ma'am sir, ang pag-process ng battery na pasok pa sa warranty. Sa mga nagtatanong kung kailangan pa ba natin bibigyan yung client or customer na nag-claim ng warranty dito sa POF or pick up form, ang sagot po dyan ay no need na, hindi na po kailangan. Huwag nyo na po bigyan sila ng copy nito, kopya, huwag na. Balik tayo sa DR, dito nyo po sila bibigyan ng isa. Itong puti po ang sa customer or sa client na nagki-claim ng warranty. Ito namang kulay pink, ito ay sa control copy sa pinaka main office ng Motolite. Ito naman ay copy ko ito. Pinaka-copy ko na po ito. So nakalagay naman po dito kung basahin natin at unawain natin, ayan Legend white customer copy. Yan, di ba? Pink control copy, blue file copy. So ibig sabihin itong blue ay akin po ito para sa file copy. Ito namang pink ay sa control copy sa pinaka main office ng Motolite. Ito ay sa customer. So yun, ganun lang kasimple mga kamaster, mga ma'am sir. Pabalik tayo dito sa tinatawag na warranty claim form or BDR, battery diagnostic report. Kasi po papipilapan pa natin ito kay sir sa ating client customer. Then tapos na. Tapos sa mga nagtatanong naman kung kailangan bang ibibigay ito doon sa customer natin, sa client na nag-claim ng warranty, ang sagot po dyan ay no, hindi kailangan. Kasi po ito ay binibigay po ito sa TSD ng Motolite technician. Kopya po nila ito. Ganun po yon. So hindi pa tayo dito nagtatapos ha. Continuous natin ito mamaya. So stay tuned lang po kayo kung gusto nyo matuto ang mga ganitong klaseng video. So panoorin nyo hanggang dulo. Check na may matutunan kayo. Hindi pa tayo nagtatapos, may karugtong pa ito.